Sa ikalawang araw na nakita ni Ella ang hinihintay niyang ngiti ng kapatid na si Ate Berry. Sa kusina siya agad tumuloy pagbaba niya para makausap ang sino man sa mga katiwala sa kitchen na ipasa kay Chef Aklay ang request niya na magluto ng kahit isang dish lang na walang gulay para sa kanya. Pero si Ate Berry ang inabutan niya sa kitchen na parang may hinahanap. Hindi muna lumapit si Ella, naghintay siya kung anong gagawin ng kapatid. Ang refrigerator lang pala ang parang kriminal na huhulihin nito. Kumubli siya nang lumingalinga sa paligid ang kanyang ate, na parang naghanap ng ibang tao roon. Sa kilos ay excited na mabuksan ang refrigerator, na nang magawa ay narinig niya ang witch laugh, tawa ng witch na nagtagumpay sa isang misyon. Sundalong witch na mananakop yata ang favorite character ni Ate Berry, kaya nag-fake ito ng ganong tawa. Naliw si Ella sa kapatid, kaya hindi niya napigilan ang tunog ng sariling tawa. Bigla siyang nilingon ni Ate Berry, na nang makita siya, sumenyas na lumapit siya. Excited na lumapit si Ella. Nagtanong lang naman ang kapatid kung ano sa tingin niya ang pinakamasarap sa mga chocolates na nasa loob ng fridge. Nagbigay si Ella ng opinyon. May kapalit, isang selfie nilang dalawa sa tabi ng bukas na refrigerator. Nakangiti ang kapatid niya sa picture nila. At bilang babae, na naging misyon na ang makita ang mga ngiti ng tao sa paligid, bilang kolektor ng photos na nakakapture ang mga ngiti ng subject kahit estranghero pa, at bilang bunso sa mga sisters na kahit sa restroom dala ang cellphone o kaya ay camera para walang lumalampas na happy moments, ay alam na alam ni Ella ang fake at genuine smile. At ang ngiti ng Ate Berry niya na nakaptured ng camera ay isang genuine sweet smile. Wow, perfect din ang smell mo, Ate Berry. Natutuwang sabi ni Ella pagkatapos makita ang selfie nilang dalawa sa tabi ng bukas na refrigerator. Parang smell lang ni Atty. Julio. Hindi na niya naituloy ang paglayo nang hinila na lang basta ng kapatid ang braso niya. Anong smell ni Atty. Julio? Uy, interested siya sa smell ni Atty. Saka siya bumungis-ngis. Parang may crush yun sa isa sa inyo eh. Isa sa amin? Bali walang susog nito. Sa tingin ni Ella ay nagpapanggap lang na hindi interesado pero gusto naman ng impormasyon. Pinigil niya ang mas malapad na pangiti. Kinikilig siya sa naiisip niya. Gusto niya si Atty. Julio para kay Ate Berry niya. Sino? Paano mo nalaman na, Ber? I ask him. Ngiting-ngiti na siya. Walang kaalam-alam ang abogado sa sinasabi niya. And you know what? What? Bumungismis lang siya. Naningkit ang mga mata ni Ate Berry niya. Parang gusto siyang alugin pero mas mahalaga ang impormasyon kaya pinigilan muna ang sarili. Ano nga? Bakit ka nga interested sa info about kay attorney? Balik tanong niya. Wala lang, masama bang magtanong? Walang malis ang tanong mo? Nag-e-enjoy siya sa usapan nila. Kasi yung reaction ni attorney sa tanong ko parang may malis. Ow! Muntik nang masubsob si Ella sa refrigerator sa biglang paghila nito. Tumatawa na siya nang kinuha siya ng kapatid sa tabi ng refrigerator. Ano, magsasalita ka o initin ko lahat ng leftovers na gulay sa ref at ipapakain ko sa'yo? Magsasalita naman talaga ako eh. What do you want to know, ate? Malalagot pa yata siya dahil sa pagsisinungaling niya. Unang attempt magsinungaling, failed agad. Sino nga ang crush ni attorney? Wala. Anong wala? Biglang iniabot ni Ella sa kapatid ang kanyang cellphone. Photo ni attorney. Iniabot ni Ate Berry ang cellphone niya kasabay na inulit ang narinig niyang witch laugh kanina. Sa huli natawa na lang din si Ella, habang abala ang kapatid sa pagsipat sa picture ni Atty. Julio. Tama ang kutob niya. Bigla niyang inagaw ang cellphone sa kapatid at nagsimula na siyang umurong palayo sa kitchen. Ate Berry? Ano? Ngingiti-ngiti ang kapatid niya habang abala sa chocolates. I lied. Ano? Pupurgahin kita ng gulay. Tatlong malalaking hakbang paatras ang ginawa ni Ella palayo sa kitchen. Hindi talaga kami nag-uusap tungkol sa crush. Gawa-gawa ko lang lahat. Bumungis-ngis uli siya. Gusto ko lang kasi makita ang reaction mo. Tama ako. May malis nga sa part mo. Mabilis na siyang nakalis sa kitchen. Ella! You like him, Ate Berry? Tumatawang sagot niya.
sa isang malakas na pagtawag nito. "Sir Chef," muling pagtawag ni Barry. Si Chef Aklay na ang tinatawag nito. "Gulay para kay Ella. And always, akong bahala kay Lolo. Close kami eh." "Oh my." Hinanap niya sa paligid si Chef Aklay. Nai-imagine na naman niya ang worms sa kanyang lalamunan. Ang lakas ng pag-exhale niya. Nang wala sa paligid ang chef, she was safe. Perfect day. "Ate Barry likes Attorney Julio. Case closed. Tigilan mo ako, Ella Montemayor." Ginaya niyang witch laugh nito kanina sa tabi ng refrigerator. Pagkatapos ng early breakfast sa mansyon, ay agad nagpaalam si Ella kay Aunt Carrie. Nasa silid pa rin ang abuelo. Gusto niyang lumabas. Wala pa siyang nakikita sa mga kapatid. Nakangiting pumayag ang kanyang stepmom. Tinanong lang siya kung saan siya mamamasyal. Hindi na niya inalam pa kung sino ang nag-utos nun, na may kasama siyang driver at isang kasambahay. Si Nanay Noni naman ang sumunod niyang nakita. Hindi niya alam kung bakit mula nang dumating siya sa mansyon, ito ang madalas niyang nakikita. Imposible namang binabantayan siya. Baka ganun lang talaga ito, mapagmasid. Nakita niyang kausap nito kanina si Manang Sam. Dala ang cellphone at ang isa sa mga kamera na bitbit niya sa sagada. Hinanap niya pa sa paligid si Manang Sam. Nawala na lang kasi ang driver pagkatapos makausap ni Nanay Noni. Masyadong malamig kung maglalakad siya, kaya mas magandang isama na lang niya ang driver. Sa souvenir shop lang naman siya pupunta. Babalikan niya ang pinareserve niyang t-shirt at ang ngiti ni Victor. Sana lang ay hindi pa ito nakakali sa shop. "Saan tayo, Ma'am Ella?" "Sa souvenir shop ni Victor, Manang Sam." Nakangiting sagot niya sa driver. "Wala pang 9:00, ma'am. Sarado pa." "9 pa ba ang bukas ng shop?" 9:00 o kaya 10:00 pa, ma'am. 8:00 kapag may ibang bantay. 10:00 kapag wala ang mama niya. Ay, mali. Ang amo pala niya." "Strict ba ang amo niya? Natanggal daw siya sa trabaho kahapon lang eh." "Baka nagpapapogi lang kasi, ma'am. Masyadong papogi ang isang yun. Marami pang fans." "Fans po?" "Mga turista na artista yata ang tingin sa kanya. Nagpapakuha ng litrato sa tabi niya. Mas mataas ang benta ng shop kapag siya ang bantay. Pero madalang lang umuwi ang isang yun sa sagada." "Saan po ba siya nakabase?" "Marami namang silang bahay. Meron sa Baguio at sa Maynila." "May girlfriend siya, Manang Sam?" "Na taga rito? Wala. Hindi ko lang alam kung meron sa ibang lugar. Hindi naman kasi naglalagi dito si Binoy. Pabalik-balik lang. Medyo nagtatagal na lang ng ilang linggo mula ng ano po? Mula ng ano nga ba? Magtayo ng shop, oo. Ng shop na pinanggalingan mo kagabi ang amo niya." Bakit parang naghahagilap ng sagot si Manang Sam? Tumangot-tangon na lang si Ella. "Nag-breakfast ka na ba, Manang Sam?" "Hindi pa, ma'am. Mag-almusal na lang po tayo somewhere. Saan ba tayo pwedeng mag-stop muna para kumain habang naghihintay ng 9? Hindi ka pa nag-almusal, ma'am?" "Tapos na pero gusto kong kumain na kahit ano. Mag-breakfast ka na lang tapos treat ko. Okay na ba yon? How about lemon pie po?" "Nako, ma'am. Bawal tumanggi. Susumbo kita kay Lolo na hindi mo ako sinasama sa mga gusto kong puntahan. Mas gusto ko ng putong bigas at mountain tea, ma'am," sabi ng driver na ikinangiti niya. Ang totoo, busog pa siya. Gusto lang niyang samahan mag-breakfast si Manang Sam habang naghihintay sila ng oras. "Saan merong putong bigas at mountain tea?" "May alam akong lugar, ma'am. Sa kubo ni Sir Iko." Parang biglang na-excite sa almusal si Manang Sam. "Sino po si Sir Iko?" Saglit na huminto ang driver para bang nag-isip kung sino si Sir Iko. "Isang kaibigang masarap ang putong bigas. Hindi ko na nga nadadalaw yun sa kubo niya. Mabait sa turista yun. Pag may naliligaw sa kubo, nililibre niya ng pagkain na siya mismo ang naghanda. Mahilig siyang magluto ng mga healthy na pagkain. Parang doon yung gusto mag-almusal, Manong Sama. Kaya tara na po. Huwag na natin patagalin yan. Basta 9 a.m. Dapat nakabalik na tayo sa shop." "Walang problema, ma'am." Ang lapat ng ngiti ni Manong Sam. Halatang natuwa na pupunta sila sa kubo ni Sir Iko na yon. Inaliw na ni Ella ang sarili sa pagmamasid sa berdeng kapaligiran. Kanina paglabas niya ng mansyon,
Kitang-kita niya ang mga ulap na humahalik sa berdeng bundok. Hindi maiwan-iwan yun ang kanyang mga mata. Ang buhay na tanawin ng paligid ang isa sa mga nagustuhan niya sa lugar. Unang beses pa lang niyang umakyat sa sagada, pero pamilyar na siya sa magagandang tanawin na tourist attraction sa lugar. Nakita at nabasa na niya mga yun sa internet. Wala nga lang siyang lakas ng loob na puntahan dahil sa matarik na bangin na dadaanan sa biyahe. Hindi siya pinapayagan ng Lola Agripina niya sa mga ganong destinasyon at sa biyaheng dagat. Sa aksidente sa barko namatay ang lolo niya at ang kanyang ina. Hindi na nakabawi pa sa trauma sa trahedya si Lola Pina, kaya hindi na ito sumakay ng barko. Maging siya ay hindi na pinapayagan pa. Ilang minuto lang ang naging biyahe nila patungo sa lugar. Maya-maya pa, iniliko na ni Manong Sam ang kotse sa isang hindi sementadong daan. Mga ilang metro lang ang layo mula sa kalsada ay huminto na sila. Kailangan na nating maglakad, ma'am. Hindi na pwede ang van. Isuot mo na lang ang jacket ni Binoy, ma'am. Malipis ang jacket mo. Walang araw, kaya mas malamig. Sisipunin ka. Natutuwang nagpasalamat si Ella. Hindi niya pala mamimiss ang pag-asikaso sa kanya ng mga tao sa farm. Aakyat lang tayo ng konti, ma'am. Tapos, bababa na rin ng konti. Kubo na ni Sir Rico. Anong whole name ni Sir Rico, Manong Sam? Tanong niya habang inaalalayan siya ng driver sa pagbaba sa medyo madulas na daan. Jericho Kula, ma'am. Sure ba kayo na gising na siya ng ganitong oras? Oo naman, ma'am. Inuunahan nga nun sa paggising ng araw. Maraming alaga sa paligid kaya gising lagi. Alagang hayop po? Hindi. Tao? Hindi rin. Mag-isa lang siya sa kubo. Ano po ang alaga niya? Tanim. Marami siyang tanim? Ornamental plants po? Ano yung ornamental plants na yan, ma'am? Yung pong namumulaklak, nagpapaganda sa paligid or ginagamit para gumanda ang paligid? Meron din. Mas marami ang nakakain nga lang. Inalalayan uli siya ni Manong Sam sa paglalakad. Natawa na lang siya ng todo. Dahil todo alalay nga ito na parang natatakot na madulas siya. Kaya ko na po, Manong Sam. Sanay ako sa farm. Hindi bago sa akin na maglakad sa mga ganitong daan. Fruits po ang tanim ni Sir Iko? Gulay. Otomatiko ang paghinto ng mga paniela. Napanguwi siya. Gulay? Hindi naman po siya nagluluto ng gulay sa umaga? Baka mag-serve ng gulay kung sino man ang Sir Iko na yon. Paano niya tatanggihan ang kabutihan ng kaibigan ni Manong Sam na hindi yun masasaktan? Hindi tamang hindi man lang niya tikman ang niluto nun. Sa mansyon, pwede pa siyang tumanggi at mag-request ng ibang dish. Pero sa ibang bahay, nagdalawang isip na siyang tumuloy sa paglalakad. Kung bumalik na lang kaya tayo sa van, Manong Sam, lemon pie na lang ang... Samuel! Napahinto si Ella. Nang marinig ang boses mula sa kung saan, masiglang boses lalaking yun. Magandang umaga sa inyo. Mabutit na dalaw ka sa kubo ko. Sir Iko! Nagagalak ding sagot ni Manong Sam. Magandang umaga. Makikialmusal sana ako ng puto. Malakas din ang sagot ni Manong Sam. Mula sa ibabang parte ng lugar ay nakita ni Ella ang papalapit na lalaki. Matangkad at malaking bulas. Balot na balot ang buong katawan. Wala siyang makitang skin maliban sa mukha nito. Nakagwantes at nakasombrero ang lalaki. Naalala niya ang anyo ng mga trabahante sa farm tuwing tag-init. May air of authority nga lang ang Sir Iko ni Manong Sam. Yun ang napansin ni Ella nang makalapit na sa kanilang lalaki. Hindi ordinaryong magsasaka ang dating nito. Kung itatabi si Sir Iko sa mga ordinaryong trabahante, iisipin niyang in charge ang lalaki sa operasyon sa farm o kaya may-ari mismo. Sa hula ni Ella, nasa late 50s ang lalaki. 57 pataas kung tama ang tansya niya. Hindi nalalayo ang edad kay Manong Sam. At baka mas bata lang tingnan kaysa sa totoong edad. Sino ang dalagang ito, Sam? Magandang umaga po. Naku, huwag kayo maghahanda ng vegetable dish, please. Si Ella. Sir Iko, bunso nga po yan. Bunso nga po ni Don Hugo. Ella, ikaw pala si Ella, napakagandang bata. Kumusta ka, iha? Nabalitaan ko nga ang pagdating ng mga apo ni Hugo.
Ang daming dilag sa mansyon ngayon. Natitiyak kong pipiliting maging malakas ng Don para sa mga gagandang apo niya. Kilala niyo po si Lolo, sir? Uncle o Tito Iko na lang, iha. Walang hindi nakakakilala sa lolo mo sa Sagada. Tumuli kayo sa kubo, Sam. Maghahanda ako ng almusal. Maingat na sumunod si Ella sa daang tinungo ni Tito Iko. Literal siyang napanganga nang marating nila ang kubo. Kubo sa gitna ng gulayan pala ang tinutukoy ni Manong Sam. Gulay? Oh my, ang daming gulay. Pinipigilan ni Ella nang umiwi hanggang nasa balkonahin na sila ng kubo. Naalala niya ang parehong upuan na nasa farm, ang paboritong pahingahan ni Lola Pina. Itinaboy niya agad ang isiping yun. Ayaw niyang malungkot. Nakita niyang sumunod si Manong Sam kay Tito Iko patungo sa likuran na kubo. Parang may pag-uusapan. Ang aga-aga pa, Uncle. May bisita ka ba? Ella? Kung nagulat si Vic pagkakita kay Ella, ay lalong nagulat si Ella. Literal na napanganga siya pagkatapos magsalubong ang mga mata nila. Paglabas ng lalaki ng kubo, nabalot naman ng kumot. Magulo pa ang buhok. Pero gwapong-gwapo pa rin si Victor. Nagulo na naman ang heartbeat niya nang umitito. Hi. Si Victor ang huling tao, hindi lang sa Sagada kundi sa buong kalupaan na inaasahan niyang makita sa lugar na yon. Anong ginagawa nito sa kubo? Tama. Kagabi nga pala ay pinag-usapan nito at ni Manong Sam ang tungkol sa isang Sir Jericho. Hindi agad niya naisip na baka may kaugnayan ng dalawa. Dito ka natulog? Nagtanong pa siya. Obviously, oo. Halata naman sa anyo ni Victor na bagong gising. Dito ako umuwi pagkagaling sa shop. Tugon naman ni Victor. Jacket mo, ibabalik ko and may cash na ako. Gusto ko sana ng close-up shot na nakangiti ka. 100 pa rin o nagbago ng price. Seryoso ka? Sa picture? Yeah. Sa shop ba kayo papunta ni Sam? Tumango si Ella. Close pa raw kasi sabi ni Manong Sam kaya naghanap kami ng place na pwedeng mag-breakfast. Tea at putong gusto niya. Dito raw meron ng mga yun kaya nandito kami. Ikaw, uncle mo si Tito Iko? Hindi agad sumagot si Victor. Lumapit sa kanya at napangiti na lang siya nang ibalot na naman sa buong katawan niya ang kumot. Walang araw kaya doble ang lamig ngayon, sabi ni Victor nang nasa loob na sila. Naming si Ella na naroon na sila sa loob ng kubo. Sa labas ay ang liit lang tingnan ng kubo. Sa loob pala kompleto yun sa mga gamit. Mula sa wooden chairs and table hanggang sa single bed sa kanan nila. Sobrang homey ng ambience sa loob na may urge siyang humiga sa kama at magpahinga. Sa isa sa 3 wooden chairs, pinaupo ni Victor si Ella. Kasama ba ni Uncle si Sam? Hindi na naituloy ni Victor ang sasabihin nang pumasok si Manong Sam sa pinto sa likuran, dala ang tray ng pagkain. Nang haba ang leeg ni Ella pagsilip ko may gulay. Malay ba niya kung nag-steam ng broccoli si Tito Iko o kaya ay naghanda ng mainit na kanin at mixed veggies. Mountain tea at putong bigas, ma'am. Almusal na tayo. Masarap to. Salamat, Manong Sam. Masaya si Ella sa 2 dahilan. Una, nakikita niyang natutuwa si Manong Sam na naroon sila. Na-miss siguro ng matanda ang kaibigang si Tito Iko. Pangalawa, walang gulay sa tray. Pupunta pa ba tayo sa shop, ma'am? Nandito na pala si Binoy. Yung t-shirt na ipinarserve ko kagabi. Kailangan nating daanan, Manong Sam. Isama na lang natin papunta sa shop si Binoy, kung ganon. Ikaw ba ang tatao sa shop, Binoy, o si ang amo mo? Natanggal na siya sa trabaho, Manong Sam. Na-hire na uli ako. Biglang singit ni Victor. Tulad ni Manong Sam, parang nagpipigil din ito ng ngiti. Hindi ipinahalata ni Ella na natuwa siya. May dahilan na siya para magpabalik-balik sa lugar kung naroon ang lalaki. Sumimsim siya ng tea at tinikman ang puto na habol ni Manong Sam sa kubo. Masarap nga. Sa lasa, halatang bagong gawa lang. Na-enjoy rin niya ang lasa ng mountain tea. Nag-excuse si Victor. Pagbalik nito, dala na ang isang tasa na sa hula niya ay mountain tea pa rin. Umupo ang lalaki sa tabi niya. Ilang sandali pa, si Tito Iko naman ang dumating. Mixed sliced fruits ang nasa plato ang dala nito. Inilapag sa maliit na mesa sa harap nila. Natutuwang nagpasalamat si Ella. Nagdiriwang sa isip dahil walang gulay.
Kung meron man, baka nag-alibay na siyang sumama ang tiyan. Sa natatandaan ng batang isip niya, ay isa-isang ipinaliwanag sa kanya ni Harvey ang sustansya ng bawat gulay sa mesa. Pero sa huli, nagkwekwento ng binata ng tungkol sa isang batang ayaw kumain ng gulay, kaya sinusundan niyo ng mga gulay kahit saang magpunta. Natanim sa isip ni Ella ang anyo ng mga sitaw na humahaba at sumusunod sa bata sa kwento. Ang kangkong na dumarami at pinaliligiran ng bata para hindi makatakas. Ang mga ampalaya na nagsasalita, mga broccoli na nagiging giant broccoli stone na gumugulong para habulin ng bata, ang mga okra na nagiging matalim ang dulo, handang sumalakay sa bata, at ang talong na nagiging violet monster. Bawat pag-atake ng mga gulay rangers sa bata ay idine-demonstrate ni Harvey kung saan tinatama ng bata sa kwento. Sa huli tumatawa na si Harvey habang siya, walang tunog na umiiyak sa tabi nito. Sa ngayon ay hindi na dinadalaw ng gulay rangers si Ella sa panaginip, pero hindi na rin niya napilit ang sariling kumain pa ng gulay. Beef and fish plus fruits lang ang nasa food list niya. Kapag wala mga yon, mabubuhay siyang cereal or bread lang ang pagkain. Basta may tubig sa tabi niya, okay na siya. Masarap ang mainit na tsaa sa ganitong kalamig na panahon, iha. O Binoy, hindi ka sa labas magtsatsaa? Mawawala ng paborito mong tanawin sa umaga. Anong favorite mong tanawin dito sa umaga? Tanong ni Ella kay Victor. Wala yon. Yung mga ulap lang. Na humahalik sa bundok? Gusto ko rin yun. Really? Yun siguro at ang buhay na green surroundings dito ang lagi ko maaalala. And the cold, of course. Yung kumot mo, yung jacket, kasama na pati ikaw na rin. Kung may photos ka na remembrance. 5 shots ang gusto ko, close up. 5,000? Tumawa lang si Victor. Sabi mo, tuloy ang work mo sa shop. Walang mahanap na kasing gwapo ko eh. Kasunod ang malapad ng ngiti ng binata. Lalong napangiti si Ella. That's great. Anong schedule mo? 12 to closing time. Ikaw, hanggang kailan ka sa Sagada? Hindi ko pa alam eh. Depende sa kondisyon ni Lolo at ni Papa. Nakilala mo na mga sisters mo? Tumango siya. Kumusta naman ang maging bunso sa 8 sisters? Well, masaya. Gusto ko silang lahat. How about Sagada, Ella? Gusto mo ba rito? With my newfound family? Of course. And friends? Wala pa akong friends eh. Yung mga helper pa lang sa bahay ni Lolo. Friends mo yung mga helper? Sila pa lang ang mas madalas na kausap ko mula nang dumating ako eh. Mabait silang lahat. Parang sina Lolo at Aunt Carrie. And my sisters. Ako na lang. Idagdag mo ako sa list of new friends mo. Sure. Ang akala niya sa farm lang gumagana ang magnet niya sa ibang tao. Hanggang sa Sagada pala. Gusto rin niyang maging kaibigan na lalaki. Pero bago yon, ang ngiti muna nito ang gusto niyang makuha para sa Project Smile. Kinuha ni Ella ang cellphone at itinapat sa mukha ni Victor. Best smile mo. Just one please. Sige na. 5,000. Okay, smile. 10,000? No problem. Wow. Nag-click ang camera ng cellphone ni Ella. Tumawa siya. Huling-huli ang emosyon sa mga mata ni Victor. Isa pa. Umiling-iling ang binata. Magbabayad ka ng 10,000 for a single photo? For a genuine smile, yes. May 20,000 pa nga eh. Ngiti na, dali. 20,000? Aha. Sino naman taong yun na may smile na worth 20,000? Si Angela, friend ko na sobrang funny. Pero nang araw na yon, dumating siya sa farmhouse na umiiyak. Kailangan niya ng 20,000 para sa operasyon ng tito niya. Hindi kasi makalapit kay Lola si Tatay Bert eh, ama ni Angela. Kasi marami pa raw na itulong si Lola sa pamilya nila. Nahihiya na. Walang ibang malapitan si Angela. Nagbigay ka ng 20,000 kapalit ng smile ni Angela na teary-eyed? No. After ng successful operation ng tito niya, saka ako kinuha ang smile na kapalit ng 20,000. Hindi ko naman kasi makukuha ang isang totoong ngiti kung kukuhanan ko siya ng photo sa sad moment niya. Hindi umimik si Victor. Nakatingin lang sa kanya. Maya-maya ay nagsalita si Victor. 20,000 worth na ang pinaka-expensive na smile na nakunan mo? Umiling siya. Nagulat ang lalaki. Nagbayad ka na mas mahal sa 20,000?
Meron kasing smile na priceless. Napangiti si Ella nang maalala ang smile na yon. Makakalimutan ba naman niya ang smile ng nag-iisang lalaking crush niya? Kaninong smile? Umiling si Ella bilang sagot sa tanong. Sa kanya na lang ang priceless smile na yon. Ayaw mo pa talaga mapabilang sa best smile collection ko? Kanino ang smile ang priceless? Ibibigay ko ng free ang smile ko kapalit ng impormasyon. Talaga? Hindi na nag-isip na nag-scroll siya sa cellphone. Hinanap ang isang 3 photos ni Atty. Velas na nakasave sa gadget. Sino nga kaya si Atty. Velas sa buhay ni Ella? At bakit ganun na lang ang pamimilit ni Victor na makuha ang impormasyon?